Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gabo, taong 1955, sa lugar ng Maasin, Eastern Visayas. Nang mga panahong ito ay namumuhay lang ng pangkaraniwan itong si Gabo. Nag-iisa siya sa buhay, kaya panay-inom ang ginagawa niya sa tuwing may pera siya. Kaso nga lang nagwawala itong si Gabo at nag-aamok kapag nalalasing. At tanging ang kaibigan lang niyang si Anton ang nagpapakalma sa kanya. Kahit na mas matanda siya rito, pero kaya siyang mapaamo at mapasunod ng kaibigan sa tuwing nagwawala na siya. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit umiinom lang siya sa tuwing kasama niya sa inuman si Anton. "Hoy Anton, inom tayo mamaya. Inaya ko na rin ng mga tropa." "Eh ano bang meron, Gabo? Malaki ba ang kinita mo ngayong araw o may okasyon ba?" "Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Kaarawan ko ngayon. Basta mamaya pagkatapos ko sa trabaho inom tayo ah. Sagot ko na pati pulutan natin." Kinagabihan nga, sa isang tindahan na may malawak na bakuran, ay nagtipon-tipon sina Gabo at ilang mga kaibigan niya. Bumahan ng bote ng alak sa mesa nila at umabot ang kanilang inuman ng hating gabi. At dahil marami ang binili nilang alak, ay hindi na muna nagsara ang tindahan na pinagbilhan nila. Nagsiuwian ang ibang kaibigan ni Gabo at ang naiwan na lang ay siya at ang matalik na kaibigan na si Anton. Pinapakinggan lang ang mga kwento niya na kada malalasing siya ay naging paulit-ulit na. Habang nagkukwentuhan sila, isang estranghero ang dumating para bumili sa tindahan. Paglapit pa lang ng lalaki ay biglang nakaramdam si Anton ng kakaiba. Matapos bumili ng lalaki, ay saktong tumayo na si Gabo at nabangga niya ang lalaki. Nagalit ito at dahil dito ay uminit ang ulo ni Gabo at nasuntok niya ang lalaki. Sa ginawang yun ni Gabo, ay tinignan siya ng matalim ng lalaki at itinulak. "Ay! Huwag kang papalag kapag nandito ka sa teritoryo ko ha. Hindi kita sasantuin." "Ay, Gabo, lasing ka na. Nagsisimula ka na naman ng gulo eh. Pasensya ka na kaibigan ko, pare ha. Ganito talaga to kapag sinasaniban na ng espiritu ng alak eh." Matalim na tinignan ng lalaki si Gabo tsaka umalis. Inakay na rin ni Anton ng kaibigan para iuwi na sa kanila. Nakakabingi ang katahimikan habang binabagtas nila ang daan pa uwi. Tanging ingay ng mga kuliglig at yapak ng kanilang mga paa ang tanging maririnig na ingay sa paligid. Nang nasa kalahati na sila ng daan, ay naramdaman ni Anton na tila may sumusunod sa kanila. Dahil dito ay binagalan ni Anton ang lakad nila. At ilang sandali pa nga, ay isang aswang ang umatake sa kanila. Sa pag-ataking yon ay nabitiwan ni Anton si Gabo. "Aray! Ano ka ba Anton? Bakit mo ako binitawan?" "Gabo, inaatake tayo ng mabangis na hayop." Sinabi lang ni Anton ang bagay na yon para mawala ang kalasingan ng kaibigan. At nang makita nga ni Gabo na inaatake ng isang mabalahibo at nakakatakot na nilalang si Anton, ay nawala bigla ang kalasingan niya. Nakikipagpambuno si Anton sa nilalang. Dali-dali namang nagtago si Gabo sa likod ng isang malaking puno habang pinapanood niya ang kaibigan na nakikipaglaban sa nakakatakot na nilalang na yon. Sunod-sunod na natatamaan ni Anton ng suntok at sipa ang kalaban niya habang iniiwasan ng mga pag-atake sa kanya. At dahil dito ay mas lalong nagalit ang aswang sa kanya. Ang mga hambog na kagaya nyo, hindi dapat pinapatagal ang buhay. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung nakabangga ni Gabo kanina sa tindahan. Dahil lang doon papatay ka ng tao? At sa tingin mo ba ay may puwang ng awa at konsiderasyon sa akin? Ang akin lang ay pinagsasabihan kita kasi baka ito na ang huling gabi mo. Sa
sinabing yun ni Anton ay mas lalong nagalit ang aswang sa kanya. Muli siyang sinugod nito, pero mabilis na nahawakan ni Anton ang leeg niya na mahigpit. Sa pagkakahawak na yun ni Anton sa nilalang ay tila na manhid ang katawan ng aswang at hirap itong makagalaw. Maya-maya pa, umusal ng mga buhay na salita si Anton at ilang segundo pa napaangil ang nilalang dahil unti-unting nagiging abo ang katawan nito na para bang nalulusaw. Nakitang lahat yun ni Gabo at nang tuluyan na ngang mawala ang nilalang ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Anton. Doon palang lumapit si Gabo sa kanya na namamangha sa nakita niya. Anton, o Gabo, mabuti naman at nawala na ang tama ng alak sa'yo. Sira ka ba? Paanong hindi mawawala kung makakakita ka ng ganon? Tsaka ano yung ginawa mo? Nalusaw siya ng hawakan mo. Anton ha, baka di mo sinasabi sa akin na isa ka palang engkanto o galing sa ibang planeta. Sira ka talaga kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Total, nasa wisyo ka na naman. Mauuna na ako at pagod na rin kasi ako, tsaka inaantok na. Tinawag pa ni Gabo ang kaibigan, pero hindi na ito lumingon pa at dumiretso na nga ito ng uwi. Kinabukasan, maaga pa lang ay pinuntahan na ni Gabo si Anton sa bahay nito. Nang makarating siya, naabutan niyang may kinukumpani ito sa bahay niya. Nagtaka si Anton kung bakit nagpunta ang kaibigan niya sa bahay niya. Nalaman na lang niya na ang pakay pala nito ay malaman kung ano ang ginawa niya at paano niya nagawa yon. Paulit-ulit ang naging tanong niya pero hindi pa rin siya sinasagot ni Anton. Hanggang sa naabutan na lang ito ng dilim at makatulog sa malaking duyan sa labas ng bahay nila Anton. Walang trabaho sa araw na yon, kaya abala si Anton para sa pagkukumpuni sa bahay nito habang bakante siya. Nagluluto naman noon ng hapunan si Anton nang maramdaman niyang may mabigat na presensya ang papunta sa bahay niya. Dahil dito ay pinuntahan ni Anton ang kaibigan na si Gabo para gisingin at pauwiin na rin. Habang ginagawa niya yon, ay isang malalim na boses ang kanyang narinig na nagsalita at sakto namang nagising si Gabo. Nang nilingon ni Anton kung sino ang nagsalita, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nasa loob na ng bakuran niya. Ngunit sa kabila ng katandaan nito, ay kita sa katawan nito na batak ito. Ibig sabihin hindi ito basta-bastang kaaway lang. Ikaw si Anton, tama ba? Anong kailangan mo? At paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga ngayon ay alam ko na kung sino ang tatapusin ko. Biglang nilusob ng matanda si Anton. Sinuntok siya nito ng napakalakas, dahilan para sumandal siya sa bakod ng bahay niya, kaya nasira ito. Nagulat naman si Gabo sa lakas ng matanda. Kaya imbis na kumprontahin ito, ay sinubukan pang ayusin ni Gabo kung ano man ang dahilan kung bakit ito lumusob na lang ng bigla sa bahay ni Anton. Ngunit napasigaw siya sa takot nang magpalit ito ng anyo bilang aswang. Sinabi ng nilalang na anak niya ang aswang na napatay ni Anton at kaya siya naroon ay para ipaghiganti ito. Dito na umatras ng paunti-unti si Gabo dahil alam na niya kung ano ang mangyayari kung sakali. Hinarap naman muli ni Anton ang nilalang. Ang lakas naman ng loob mo na hamunin ako, tanda. Hindi mangyayari yun sa anak mo kung hindi niya pinagtangkaan ang buhay namin ng kaibigan ko. Alangan naman, hayaan ko na lang siyang patayin kami kung kaya ko namang labanan siya. Kahit anong sabihin mo, hindi ko pa rin mapapatawad ang ginawa mo sa aking anak. Nilusob ng matandang aswang si Anton at sunod-sunod na suntok at sipa ang binigay niya rito. Pero hindi ito sinangga ni Anton. Panay naman na sigaw ni Gabo na lumaban si Anton pero parang tila nagpapaubaya lang ito. Nang duguan at bugbog na siya, ay napahalakak sa tuwa ang matandang aswang. Sa pag-aakala niyang mapapaslang na niya si Anton. Ngunit ang hindi niya alam ay pinagbibigyan lang pala siya nito
para kahit papano ay makaganti sa nangyari sa anak niya. Tapos ka na ba, tanda? Nabugbog mo na ako ng matindi. Kaya siguro naman ay nakaganti ka na. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pinagbigyan lang kita kanina para makaganti para sa anak mo. Ano? Dito na sinugod ni Anton ang matandang aswang at hinawakan ito sa leeg. Umusal siya ng mga buhay na salita at kagaya ng nangyari sa anak ng matanda ay unti-unti rin siyang nalulusaw at nagiging abo sa hangin. Lingid kasi sa kaalaman ng lahat ay parehas na isang asog at isang antingero itong si Anton. Ang lahat ng kanyang mga tangang mutya ay nakabaon sa katawan niya gawa ng mga gabay nito. Kaya niyang lusawin ng buhay ang kahit na anong klaseng masamang elemento sa pamamagitan lamang ng orasyon sa oras na mahawakan niya ito. At ganun nga ang nangyari sa mag-amang aswang na nakaengkwentro niya. Nang gabing yun ay nasaksiyan muli ni Gabo ang angas ng kaibigan niyang si Anton, ang binata na lumulusaw ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Punta na po tayo sa pangalawang storya. Kung may kakayahan kang tumulong sa iba, ipagkakaloob mo ba ito o itatago na lamang sa sarili? Dahil sa personal na interes at prinsipyo. Ano nga ba ang gagawin mo kung tanging ikaw lamang ang maasahan ng mga taong minsang nang api at nangutya sa'yo? Ang kwentong ating mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol sa kasaysayan ni Calixto at sa naiibang kaibigan nito sa bayan ng Marinduque, taong 1970. Karangalan ko, Ginoong Kalakbay, ang madinig ng ating mga taga-subaybay. Ang isang kwento sa normal na kamalayan ay halos mahirap ng paniwalaan. Ngunit ito ay sadyang umiiral sa mga nagdaang panahon. Personal ko itong karanasan tungkol sa pananalasa ng isang pamilya ng aswang sa aming baryo at kung paanong kami ay natulungan ng huling taong aasahan namin na makakatulong sa amin. Isa po akong magsasaka. Nasa lahi na namin ang pagiging ganitong trabaho mula pa sa mga lolo ko. Ang palagi ang pangaral sa akin ng tatay na kahit pasalat ako sa karunungan, kung masipag naman ako at mabait sa kapwa, ay wala akong magiging problema. Noong araw po kasi ay hindi pa prioridad ng ilan sa mga tao sa amin ang makapagtapos sa pag-aaral. Ang may raos lamang ang pang-araw-araw ay sapat na. Hanggat walang nagkakasakit ng malubha sa pamilya ay masaya na kami. 3 po kaming magkakapatid at pangalawa ko. Ang kuya ko ay maagang nag-asawa at bumukod sa aming bahay. Ako naman po ay 20 anyos na mga panahong ito. Bagamat maaari na rin akong maganap na mapapangasawa, subalit tila ba noong mga panahong iyon ay wala pa ito sa isip ko. Sa pang-araw-araw naman po ay halos sa bandang hapunan na lamang kami nagkikita-kita dahil sa mga kanya-kanyang gawain. May isang pamilya po dito sa aming baryo ang palaging tampulan ng tukso ng mga kalugar namin. Paano po kasi ay yung nanay ay isip bata at yung tatay naman ay sobrang matanda na. May nag-iisa silang anak na nagngangalang Rodel. Bagamat isip bata ang kanyang ina at matandang pilay ang ama, si Rodel naman ay lumaking normal. Ang kaso nga lang ay siya ang sumasalo ng lahat ng mga panlalait na ibinabato sa kanyang mga magulang. May mga pagkakataon pa na may iilang kabataan sa aming baryo ang sinasadya pa ang kanilang bahay para lamang kutyain si Rodel at batuhin ng bubungan ng kanilang maliit na tahanan. Sa kabila nito ay nanatiling tahimik at payapa ang pamilya. Tila ba tinanggap na lamang nila ang pangyayari sa buhay nila ng bukas bisig at hindi nagtatanim ng galit sa mga kabarangay. Ayon pa sa tatay ko, noong araw ay hindi pa naman ito talagang isip bata o baliw na ginang na tawagin nating konsolasyon. Matino ito at kinaiinggitan ng mga kadalagahan noong araw. Kaidaran kasi ito ng tatay. Ngunit isang araw ay bigla na lamang daw habang nasa may lamay ng isa sa mga kamag-anak nito. Bandang gabi habang nakaupo at sumasama sa mga pagbabasa ng matatanda,
ay nakita itong tila may sinusundan ng paningin sa ere. Pagkatapos ay biglang nagsisisigaw na tila takot na takot. Pagtapos noon ay hinimatay ito at paggising ay kakaiba na ang ikinikilos. Hanggang sa tuluyan na itong iniwanan ng katinuan at matawag na baliw at isip bata. Ang matandang si Mang Severino naman ay isang bantog na manggagamot noong araw. Marami ang nagpapagamot dito at dinarayo ito ng mga karatig bayan. Ngunit isang gabi ay inilapit dito ang baliw na babaeng si Consolacion para matignan. Pero kinagabihan lamang matapos itong gamutin ni Mang Severino. May iilang kalalakihan ang sumugod sa bahay ng manggagamot at tinangka itong paslangin. Mabuti na lamang at magaling sa pakikipaglaban ng matanda at nagawang maitaboy nito ang mga di nakilalang masasamang loob. Subalit nagtamo ito ng pinsala sa kaliwang binti na dahil sa maluba ay nang gumaling ay hindi niya na maigalaw pa ang paa. Hindi na po idinitalye ng tatay kung paano naging mag-asawa ang dalawa. Simula doon daw noong magsama ang dalawa ay hindi na nanggagamot pa kailanman si Mang Severino. Si Rodel naman na kanilang anak ay may matipunong katawan. Hindi ko nga lang po alam kung ano ang pinagkakaabala nito. Dahil sa kakaiba ang tikas nito na hindi niya naman basta-bastang makukuha sa pagsasaka lamang. Kahit nga ako na maraming taon na din nagsasaka ay hindi man lang nagbago ang katawan at tindig ko. Kada araw naman po ay napapadaan si Rodel sa aming bahay dahil sa doon ang daanan papunta sa kanilang pataniman. Madalas ko siyang inaalok ng kape o kung ano pa mang almusal na meron ako. Gawa ng palagi ang sa ganong oras ang daan niya. Ngunit sa napakaraming beses ko na itong inalok ay hindi man lang ako nito pinaunlakan. Kahit man lang sa isang tasang kape. Niningitian lamang ako nito ng saglit tapos ay magtutuloy na sa paglalakad. Palaging ganito ang gawa niya. Kami naman nila tatay ay naawa sa kalagayan nila dahil sa mag-isa siyang kumakayod para makaraos sila sa pang-araw-araw. Maging kasi mga kamag-anakan nila sa parte ng ama ay ayaw silang maging parte ng pamilya dahil sa ikinahihiya nila ang asawa nitong tinatawag nilang baliw. Imbis na suportahan ay kabilang pa sa mga nangungunang mangutya ang mga ito. Kaya nga kung minsan ay idinadamay ko itong si Rodel sa ibinabaang kong pananghalian kapag nagtutungo ako sa kabukiran. Ibinibigay ko lang ito sa kanya at hindi na nag-uusap pa. Wala din naman kasi ako mapapala dahil nga sa napakatipid nito magsalita. Ang mahalaga sa amin nila tatay at nanay ay tinatanggap nito ang binibigay naming pananghalian. Mahirap po kasing magtrabaho ng maghapon sa kabukiran ng tanging tubig sa sapa at kaperanggot na kamote lamang ang baon. Ito kasi ang palagian naming nakikitang kinakain ni Rodel. Masasabi kong ayos naman ang aming ugnayan dito. May kakaiba nga lang itong gawi. Sa tuwing Miyerkules at Biyernes kasi ay wala ito sa kabukiran. Madalas itong namamataang nagtutungo sa isang bundok na malapit sa aming baryo. Walang may alam kung bakit. Pero haka-haka ng iilan ay nangangaso ito doon para may maipang ulam silang mag-anak. Minsan kasi ay may bitbit itong iilang ibong ligaw at mga halamang hindi sa amin pamilyar. Maaring mga ligaw na gulay na nasa gubat lamang nakikita. Minsan ay naisipan kong manmanan itong si Rodel nang pumasok siya sa may kagubatan. Nagulat ako nang mapagtantong halos 3 araw itong namamalagi sa kakahuyan na hindi bumabalik sa kanilang tahanan. Dito ay napaisip ako kung ano kaya ang posibleng ginagawa nito sa masukal na kakahuyan sa loob ng ilang araw na iyon. Pero dahil sa ayokong malaman ni Rodel ang ginagawa ko, ay pinabayaan ko muna ito at bumalik ako sa mga regular kong gawain. Mga ilang linggo pa ang lumipas. Simula nang hagupitin kami ng bagyo na matindi ang naging pinsala. Hindi lang sa aming baryo, kundi sa halos na malawak na bahagi ng bayan. Nag-umpisang kumalat ang balita sa iba't ibang baryo tungkol sa mga aswang na di umano ay nagbabara-barangay at nag-aasik ng lagim sa mga mamamayan. Dahil nga nasa may dulong parte na kami ng bayan,
ay matagal bago namin nalaman ang kaganapan sa kabayanan. Idagdag mo pa na hindi naman basta-basta lang ang pagtungo sa amin. Ayon sa isa sa mga kabaryo namin, ay nasa may kabayanan daw ang madalas na napapabalitang inaaswang. Mga buntis na nakukunan at mga matatandang biglaan na lamang ang pagpanaw dahil sa mga karamdamang dumadapo. Nakakaalarma man, subalit sabi ng matatanda na ilang barangay pa naman ang madadaanan ng mga ito at maaaring bago pa man makarating sa amin ay nasupil na ito ng mga mas malalaking baryo na may mga kilalang manunugis na mga aswang. Ako naman ay ayaw kong magpakampante. Wala hong manggagamot sa aming baryo. Gawa nga na ang nag-iisang bihasang albularyo na si Mang Severino ay tumigil na sa ganitong mga gawain. Kung kaya't kailangan pa naming tumawid ng ilog patungo sa kalapit na baryo para makasumpong ng manggagamot. Kung kaya sa aspeto ng paghahanda kontra sa aswang ay salat ang aming baryo. Maprinsipyo din ng mga taga roon. Kung kaya't imbis na makiusap sa lalaking kinukutya nila sa tuwing magkakaroon na may karamdaman sa aming baryo, mga hinihinalang pakukulam, barang o di kaya inaaswang, mas pinipili ng mga ito na magtungo sa mga kalapit naming komunidad. Araw po ng Biyernes, pahinga ko sa pag-aararo sa bukid at ewan ko po ba sa sarili ko, naisipan kong muling abangan si Rodel kung magtutungo ba ito muli sa kakahuyan. Hindi naman po ako nabigo. Nakita ko itong may dalang maliit na sidlan. Napakiwari ko pa ay naglalaman ng mga gagamitin niya sa pananatili sa kagubatan ng ilang araw. Kung dati ay binabantayan ko lang ang muling pagbabalik nito mula sa kakahuyan, bigla kong naisipan na bakit di kaya sundan ko na lamang nang malaman ko kung ano ba talaga ang pinagkakaabalahan nito. Naisip ko pa na baka magawa ko ding mga sunang mga ligaw na ibon at mga ardilya sakaling malaman ko kung saan niya ito nakukuha. Tahimik ang kagubatan at sigurado ako na kung hindi ako mag-iingat at magdadahan-dahan ay maaaring mabuking ako nitong si Rodel at baka magalit pa sa akin. Kung kaya pinanatili ko ang distansya sa pagitan namin, ang mahalaga ay abot siya ng paningin ko. Siguro ay lampas 20 metros ang layo ko sa kanya habang marang sumusunod. Nakita kong wala namang kakaiba sa kilos nito. Maya't maya ay hihinto sa mga tapat ng puno at titingala. Naisip ko na baka sumipat lamang ito ng mga ibon sa mga sanga nito. Nakailang hinto si Rodel sa mga puno habang unti-unti akong nagdududa kung talaga bang mga ibon lamang sinisipat nito. Paano po kasi ay habang lumilipas ang oras ng pag-oobserba ko, ito ay napansin kong tila hindi lamang ito humihinto para sa mga simpleng ibon. Paano pa kasi ay tila nag-uusal ng kung ano ang binata? Aakalain mo pa na kinakausap niya ang puno base sa ginagawa nito. Nang makalipas naman ng mga nasa 3 oras ng maingat kong pagsunod, ay narating ni Rodel ang isang parte ng kakahuyan na may bukal at dumadaloy na tubig. Huminto siya doon. Sa pakiwari ko pa ay doon ito magtatagal. Gawa nang ibinaba nito ang mga daladala niyang gamit at naghanda ng malulutuan. Tanong ko pa sa sarili ko na ano kaya ang posibleng dala niya. Ang nasa isip ko noon ay siguro mga kamote na naman mula sa mga tanim niya sa bakura nila. Kaya malamang ay inihaw na kamote na naman ang maaamoy ko. Ngunit wala itong inilabas na kamote. Sa halip ay nagsindi lamang ng apoy. Kumuha ng isang mahabang tuwid na patpat at pinatulis nito yung dulo. Pagkatapos ay marahan itong payukong naglakad papunta sa isang bahagi ng kinaroroonan namin na may mga sobrang tataas na damo. Mas mataas ito sa tao at kapag pinasok mo ay para kang nasa ibang lugar sa kapal ng damo at sa dilim sa loob. Pero kung mas lalapit pa ako sa kinaroroonan ni Rodel, ay maaari na niyang malaman at maramdaman ang presensya ko. Kung kaya't nagkubli na lamang ako sa isang puno at naghintay. Maya-maya ay nakarinig ako ng iyak ng isang tila nasaktang baboy. Ilang saglit lang ay lumabas ito habang buhat-buhat ang isang katamtamang laki ng baboy ramo.
Gulat po ako dahil sana kaya niya itong paslangin gamit lamang ang isang patpat na pinulot niya lang. Ang mas ikinagulat ko po ay ang liksi nito at lakas sa pagbabalat ng hayop at sa paghahanda nito para maihaw. Bigla tuloy akong napaisip na kung kaya niya palang manghuli ng mga ganitong uri ng hayop, bakit sa tuwing uuwi siya, iilang ibong ligaw lamang ang dala niya? Yung nahuli niyang baboy kaya silang pakainin sa ilang araw sa isip-isip ko pa. Ngunit buo niya lamang itong iniyaw matapos na tanggalin ang ulo na nilagyan niya naman ng tali. Ito pa ang nakakaintriga. Itinali niya yung ulo ng baboy malayo sa kanyang pwesto. Mga nasa 10 metro yata. Pagkatapos ay tila may mga inilagay na patibong sa paligid nito. Doon ako mas lalong napaisip at unti-unting kinakabahan. Natanong ko sa sarili ko kung anong uri ba ng hayop ang naroon sa gubat na maaaring mas malaki pa sa baboy ramo. Gawa ng ito ang ginamit ni Rodel na pamain. Natakot ako hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kaligtasan ko. Habang nakakubli ako at unti-unting pinapapak ng lamok, ay naaamoy ko naman ang nakakagutom na halimuyak ng iniihaw na karne. Dito ay biglang tumayo si Rodel. Nagtungo sa may bukal at naupo sa tabi nito. Marami itong pumwesto at sa wari ko pa ay nagdarasal yata o kung ano pa man. Wala itong paggalaw at taimtim na nakaupo at nakayuko ang ulo habang nakikita kong bumubuka-buka ang bibig at tila nagdarasal. Sa tagal po ng ginagawa niya ay nakaramdam ako ng antok at pagod sa kakatago. Hindi ko po alam kung paanong nangyari. Subalit hindi ko na kaya ang antok at tila nakatulog akong bigla. Nagising akong natataranta. Paano po kasi ay bandang 11:11 lang yata nung naroon ako. At plano ko na kapag nalaman ko kung saan naglalagay itong si Rodel, ay babalik na ako sa baryo namin. Ngunit nang magising ako ay gabi na. Hindi ko alam kung 8:00 na ba yun o 10:00 na. Hindi ko na din makita pa si Rodel sa may bukal. Bagaman naroon pa din naman yung apoy at iniihaw na baboy. Ngunit hindi ko makita si Rodel. Nang walang ano-ano ay nakarinig ako ng mga pagsingal at mga kaluskos sa di kalayuan. Naalarma ako at hindi ko alam kung anong gagawin. Isang parte ng utak ko ang tila nagsasabing tumakbo na ako. Ang isang parte naman ay nagsasabing magkubli at huwag na huwag gagawa ng anumang ingay. Kusang gumalaw yung katawan ko at yumuko na lamang ako sa may likod ng malaking punong kinaroroonan ko. Sa bawat minutong lumilipas ay palapit ng palapit ang mga yabag at pag-angil na naririnig ko. Halos tila pakiramdam ko ay nagtayuan na ang lahat ng balahibo ko sa katawan at tila puputok na ang ulo ko sa takot at pagkabagabag. Mula sa malamlam na liwanag ng apoy sa lutuan ni Rodel, nakita ko ang isang nilalang na buong akala ko ay normal na tao na naglalakad papalapit sa may lutuan. Tangan-tangan nito yung ulo ng baboy ramo at tila nilalantakan nito. Nang marating nito yung inihaw na baboy, ay saka ko pa napagtanto na hindi tao ang naglalakad, kundi isang maitim na nilalang na mahaba ang buhok at kumikintabang tila malangis na katawan. Subalit nasaan si Rodel? Umalis na ba siya doon dahil sa naramdaman niya ang pagdating ng nilalang? Ako na lamang ba ang naroon, liban sa nakakatakot na figurang nakatayo sa harap ng apoy? Ito ang mga tanong na tuloy-tuloy na pumapasok sa isipan ko, kasabay ng panginginig ng katawan ko. Pakiramdam ko na anumang oras ay malalaman ng nilalang ang kinaroroonan ko. At kapag nangyari yun, ano na lamang ang gagawin nito sa akin? Ngunit bigla na lamang itong nag-angil na tila may nakitang panganib o kaaway. Mula sa madilim na parte ng kakahuyan ay lumabas si Rodel. Iba ang dating nito at tila sobrang matapang na pagkilos na di man lang natinag sa itsura ng nilalang. Hindi naman nag-aaksaya ng oras yung nakakatakot na anyo. Napagtanto kong maaaring ito na nga ang napapabalik ng aswang. Inatake nito si Rodel kasama ang napakalakas na pagsigaw. Samantalang si Rodel naman ay kalmadong inantay ang paglapit nito. Sobrang bilis po ang pangyayari, Ginoong Kalakbay.
Parang napakurap lamang ako ay sumubsob na sa lupa yung nilalang at tila umatungal sa sakit. Samantalang si Rodel ay naglakad lamang ng kaswal papunta sa iniihaw nito. Muling tumayo yung aswang at itinaas nito ang mga kamay. Tapos ay lumundag ng papadaluhong kay Rodel. Subalit ng aktong pabagsak na ito sa binata, ay bigla na lamang tumagos sa ulo nito yung parehong patpat na ginamit ni Rodel para patayin yung baboy. Lupaypay na sumayad sa lupa yung aswang at maririnig sa paligid ang marahang tinig nito na unti-unting tila nawawala hanggang sa muling matahimik ang paligid. Sa mga tagpong iyon ay kay Rodel na ako natakot. Tila mas delikado pa ito kaysa sa aswang. Napagtanto ko na itinatago nito ang totoong katauhan sa harap ng madla. Ang mga taong walang pakundangan ng pangapi sa kanilang pamilya at walang tigil sa pagtapak sa kanilang pagkatao. Naisip ko pa na kung meron kaming ganitong klase ng kabaryo, ay malaki ang pag-asa naming maitaboy ang mga di umano ay aswang na papalapit sa aming lugar. Habang nasa ganito akong kaisipan, ay biglang nagsalita si Rodel sa malakas na tinig. "Calixto, lumabas ka na dyan. Malamok dyan. Baka matuyuan ka ng dugo sa mga kagat nila, ikaw din. Saluhan mo na lang ako dito sa inihaw na karne." Napalunok ako ng laway sa mga narinig. Ibig sabihin pala ay kanina pang alam nitong si Rodel na naroon ako at nagmamanman. Napahiya ako at tumayo mula sa pinagtataguan at nilapitan ang kabaryo ko. Naupo ko sa isang kahoy na kaharap nito at binati siya. "Bakit ka sumunod dito sa gubat? Alam mo naman siguro ang mga usap-usapan tungkol sa mga aswang na dayo." Tanong ni Rodel sa akin habang inaabutan ako ng kapirasong karne. Sinagot ko naman ito na gusto ko lamang malaman kung ano ang ginagawa niya sa kakahuyan at bakit regular siyang nagtutungo doon. Seryoso naman itong sumagot na ginagawa niya lamang iyon dahil sa kahilingan ng kanyang mga magulang. Sa tinura ni Rodel ay tila nalito ko at mas lalong dumami ang mga katanungan sa aking isipan. Muli ko itong tinanong kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Ayon kay Rodel ay may kakayahan ng kanyang ina na makaramdam ng panganib. Lalo na ng mga aswang oras na lumapit ito sa aming baryo. Ang tatay naman ito ang nagturo sa kanya at nagbigay ng mga bagay na dapat malaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. At si Rodel ang nagsisilbi nilang tagapuksa ng mga nilalang na nagbabadya ng panganib sa aming baryo. Saka ko nalaman na sa likod ng mga pangaapi sa kanila at pangbabastos, palihim nilang pilit na pinoprotektahan ang mga tao sa aming baryo. Sa nalaman ay tila ako ang nakaramdam ng puot laban sa mga kalugar namin. Para sa akin ay hindi sila nararapat sa kabutihan ng pamilyang ito. Subalit wala akong magagawa sapagkat ito ang prinsipyo ng kanilang pamilya at ang sinumpaan tungkulin ni Rodel. Ayon pa kay Rodel na ang mga naliligaw lamang na aswang ang naroroon. Subalit hindi pa yun ang napapabalitang dayong aswang dahil sa mas malalakas ang mga ito at lubhang mapanganib. Napatanong naman ako kay Rodel kung ano ba ang may tutulong ko sa kanya laban sa mga aswang na ito. Totoo ako sa mga sinabi kong ito at gusto ko talagang tumulong. Wika naman ni Rodel na ang hindi ko paggala sa gubat sa gabi ay malaking tulong na para sa kanila. Ayon pa dito na isa ang pamilya ko sa mga dahilan kung bakit hindi nawalan ng pag-asa ang kanyang mga magulang na magiging maayos din ang lahat sa kanila sa baryo namin. Ang simpleng malasakit namin at kabutihan sa kanila ay labis nilang pinapahalagahan. Masaya namin pinagsaluhan ng karne at nagulat ako sa lakas nitong kumain. Tila kukulangin pa sa kanya yung nasa ihawan. Sinabi nito na sumabay na lamang ako sa kinabukasan sa pagbaba niya sa aming baryo dahil sa peligroso ang gubat sa gabi. Hindi lamang mga aswang ang gumagala doon, kundi mga engkanto at elemento ng kalikasan. Nagkaroon kami ng pagkakataon para mapag-usapan ng mga bagay-bagay tungkol sa kanyang lihim na katungkulan at sa kakayaang isinalin sa kanya ng kanyang ama. Kaya pala hindi na ito nanggagamot dahil na kay Rodel na ang bertud nito at itong si Rodel naman ay nagpasyang hindi tutulungan ang mga kabaryo sa larangan ng panggagamot
Ayon pa dito ay labis-labis na ang ibinigay ng kanyang pamilya sa pagpapanatiling ligtas sa mga tao na ni minsan ay hindi man lang nagpakita sa kanila ng amor. Wala naman akong pagtutol sa sinabi ni Rodel. Isa akong buhay na saksi sa mga pang-alipostang naranasan nila at maswerte na kami na may ganitong pamilya ang pumuprotekta sa amin. Nang sumapit naman ang umaga ay sinunog ni Rodel ang katawan ng aswang. Natanong ko naman kung bakit kailangan pang antayin ng umaga para sunugin ito. Ayon sa kanya ay para makaiwas na makatawag ng atensyon ng iba pang nilalang na naroon sa kakahuyan na aktibo lamang sa gabi. Nang masiguradong tupok na ang aswang ay naglakad na kaming pabalik sa aming baryo. Habang nagkukwentuhan kami sa kanyang mga plano sa parating na unos sa aming baryo. Ngunit habang papalabas na kami sa bukana ng gubat, ay narinig na lamang namin ang pagtangis ng iilang kabaryo namin. Lubha akong nag-alala sa mga narinig na tila labis ang lungkot at sakit na nararamdaman. Nang makarating kami sa kumpulan ng tao, ay tumambad sa akin ang wala ng buhay na katawan ng isa naming mga kalugar, si Mang Torio. Kilalang lasinggero sa aming baryo. Wakwak ang tiyan at may gilit ang leeg. Naroon at tumatangis ang asawa nito at mga anak. Nakita ko ang walang reaksyon na mukha ni Rodel. Isa si Mang Torio sa taong nanakit sa kanyang ina noong bata pa lamang siya. At tiyak kong hindi niya pa rin ito nakakalimutan. Narinig na namin ng mga kalugar namin na nag-uusap na naroon na nga raw sa aming baryo ang pamilya ng aswang na nagasik ng takot sa mga naunang barangay. Hindi malaman ng mga ito ang gagawin at walang ideya sa kung papaanong malabanan ang mga aswang liban sa paglalagay ng bawang sa bintana at asin sa palibot ng bahay. Ngunit sa aktual na pagsugpo sa aswang ay wala silang karanasan o kaalaman. Maya-maya naman ay naglakad na si Rodel papauwi sa kanilang bahay. Tangan-tangan ang natira naming karne na ibinalot niya sa dahon. Hindi na nito inabala pa ang sarili sa pag-uusyoso sa mga kabaryo namin. Isa pa ay malamang na iniiwasan nito na sa kanya na naman mabaling ang atensyon at mata ng mga tao. Nang bigla kong marinig ang boses ng nanay na tinatawag ako. Natalakan ako ng nanay dahil sa hindi ko pag-uwi noong nagdaang gabi at agad ako nitong pinauwi. Sabay ay ikinuwento ko sa kanila ang mga nangyari. Ipinaalam ko sa kanila kung gaano kabuti ang pamilya nila Rodel at kung bakit palagian namin itong nakikitang nasa gubat. Sa nalaman ay gusto sana itong ipaalam ng tatay sa kapitan namin upang sumangguni kila Rodel sa marapat na kaparaanan sa paglaban sa aswang. Subalit pinigilan ko ang tatay. Sambit ko pa na sa gagawin niya ay ipapahamak niya lamang ang pamilya ni Rodel at baka mapilitan pa itong itigil ang pagtulong sa amin. Mabuti na lamang at naunawaan naman ni tatay. Pinangako ko naman dito na ako ang kakausap kay Rodel upang mabigyan kami ng kaalaman sa kung papaanong kahit na mapanatiling malayo lamang ang aswang sa aming tahanan. Sumapit ang gabi na sobrang tahimik ng aming baryo. Kanya-kanyang pagsisinop ng kanilang mga tahanan. Makikita mo pa ang iilan ay hanggang sa tarangkahan ng bahay ay may mga bawang na nakasabit. Ginoong Kalakbay, dito ko po nakita ang realidad na kahit gaano kalapit ang mga tao at kung gaano mo silang nakikita magkakasamang nagkakasiyahan at magkakasamang hinuhusga ng ibang tao, pagdating sa kagipitan at pangangailangan ay lalabas ang kanilang totoong kulay. Kanya-kanya sila ng salba ng mga sarili. May isa pa kaming kapitbahay na nanghihingi ng bawang at bagakay sa isang kabaryo namin. Subalit ang sagot lamang nito ay kailangan din nila at kulang pangaraw ang nasa kanilang bakuran. Dito ko po naunawaan ang punto ng Rodel na kahit gaano pang pakitaan ng magandang gawain at kabutihan ng mga tao sa amin ay mahirap nang baguhin ang ugat ng kanilang pagkatao. Nang gabing iyon naman ay narinig ko ang boses ni Rodel na nasa may bakuran namin. May dala itong 2 botelya ng lana, isang buntot pagi at isang malit na telang mistulang may nakalagay sa loob nito. Magandang gabi ho sa inyo. Ipinabibigay lang po ng tatay itong mga lana at ilang magagamit nyo sakaling hindi maiwasan ang engkwentro sa aswang.
Pero hanggat maaari po sana ay pilitin niyong makaiwas sa mga nilalang na ito. Ang lana ang magsisilbing bantay niyo kung may aswang na malapit po sa inyo. Yang isang lana na kulay pula ay magagamit niyo sakaling may masugatan sa inyo ng mga aswang. Ito naman pong sisidlang itim, ilagay niyo lang po ito sa gitna ng bahay ninyo. May kakayahan itong itaboy ang mga aswang dahil sa amoy ng nasa loob nito. Huwag na din po sanang subukang buksan pa para huwag pong mawala ang bisa. Siguro naman po ay hindi ko na kailangan pang ipaliwanag ang tungkol dito sa buntot pagi. Wika pa sa amin ni Rodel at sinikap na ipaliwanag ang gamit ng lahat ng mga dala niya. Nabigla naman sila tatay sa ginawa ng binatang pagtungo sa amin kahit gabi na at delikado na sa labas. Matapos iyon ay mabilis ding umalis si Rodel at inaantay pa daw siya ng kanyang mga magulang. Nagbili nito na simula sa gabing iyon ay huwag na huwag daw kami magbubukas ng pinto ano man ang marinig sa labas kapag pumatak na ang 6:00 ng gabi. Bagay na sinunod namin. Sino ba naman ang gustong pagbuksan sa tahanan nila ang pamilya ng aswang? Base kasi sa mga nakalap na impormasyon ay hindi mga typical na aswang ang mga ito na nag-aanyong aso o baboy at nananalasa sa mga kabahayan. Iba ang paraan ng pamilyang aswang na ito. Madalas silang nagpapanggap ng mga biktima na hinahabol ng mga aswang umano o hinahabol ng mga masasamang tao na manghihingi ng tulong at kakatok sa pinto. Minsan pa di umano ay nakikita itong duguan at naghihingalo na sa unang bugso ng damdamin ay mag-aalala ang biktima nito at pagbubuksan ng pinto. Doon na sumasalakay ang mga kasama nitong nakatago lamang sa dilim. Oras na imbitahan mo itong pumasok sa loob ng inyong tahanan. Kaya nga kahit magsabi pa ang nasa labas na kapitbahay daw namin sila, pero nasa kalaliman na ng gabi kong kumatok ay hindi na namin pinagbubuksan pa. Di bali nang magalit sila kaysa mapahamak ang aming pamilya. Isa pa ay walang matinong kapitbahay ang gagala sa kalagitnaan ng gabi sa ganoong sitwasyon. Sumapit ang isang Biyernes na hindi ko makakalimutan. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain at tanging mga pagtahol lang ng aso at lagaslas ng ulan ang maririnig, ay nagulat kami sa malalakas na kalabog ng pinto. Tila halos wasakin na nito ang pintuan namin. Bigla kong narinig ang pamilyar na boses. Si Rodel ito at tinatawag ang pangalan ko. Nang silipin namin ni Itay, naroon nga ito sa harap ng pinto kasama ang nanay at tatay nito. Ngunit agad kaming nabahala at nagdalawang isip. Dahil sa si Rodel mismo ang nagbilin sa amin na anumang marinig at makita sa labas ay huwag na huwag kami magbubukas ng pinto sa kalagitnaan ng gabi. Di tuloy ako makapag-isip na matino. Papaano pala kung mga aswang ito at nagbabalat kayo lamang bilang pamilya ni Rodel para malinlang kami? Sa kalagitnaan ng kalituhan ay biglang nagwika ang tatay kung totoong sila daw ba ang nasa labas at sino ang unang niligawan ni Mang Severino noong kabataan nila. Kababata kasi ito ng tatay at matagal din naging magkaibigan bago ang pagiging manggagamot nito. Nagulat ako sa sinagot nito. Pangalan ng nanay ko ang sinambit ni Mang Severino. Nang marinig iyon ay agad nitong binuksan ang pinto at pinapasok ang mga nasa labas. Saka na kinumpirma ng tatay na totoong mga tao sila Rodel at hindi aswang. Kasi si tatay ang inabutan ni Mang Severino nang diham para sa nanay noong panong hindi pa ito nobya ng tatay. At walang ibang nakakaalam noon dahil sa masakit ang naging sagot ng nanay kay Mang Severino at inilihim lamang ito ng dalawang magkaibigan. Mabuti na lang kako at malalandi din pala sila tatay noon. Nakatulong ito para sa kaligtasan namin at ng pamilya ni Rodel. Natanong namin kung ano bang nangyayari at napasugod sila sa malakas na ulan. Ayon kay Rodel ay sinalakay sila ng buong pamilya ng aswang. Habang abala silang magtatay sa paghahanda ng mga gamit, panlaban sa mga aswang ay nasa may sala ang kanyang nanay. Gawa nga ng karamdaman nito sa pag-iisip, ay napaniwala ito ng nagpapanggap na matandang sugatan na kailangan ng tulong at agad na pinagbuksan ng pinto at pinapasok. Huli na nang mapagtanto nilang nasa loob na ang 4 na aswang at napapaikutan ng kanyang nanay. Mabuti na lamang at mabilis kumilos si Rodel
at nasorpresa sa pag-atake ang mga aswang. Agad niyang napugutan ng ulo ang isa at malubhang nasugatan ng babaeng aswang na kasama nito. Sa apat na iyon ay 2 ang napabagsak nila, subalit hindi nila makakayang labanan ng sabayan ang natitirang 2 dambuhalang aswang. Nagawa lamang nilang makatakas nang isaboy ng kanyang ama ang nag-iisang engkantadong abo sa hangin na pansamantalang nagparalisa sa mga aswang. Ngunit sa daan ay nagawa pa din silang maabutan ito. Nagtamo ng mga kalmot sa tiyan at mukha si Rodel, habang ang kanyang tatay ay malubhaan tama sa likod nang sanggahin nito ang pag-atake sa kanya ng aswang. Mabuti na lamang at naroon ng pulang lana sa amin na agad ibinigay ng nanay kay Rodel upang malapatan ng lunas ang mga sugat. Maya-maya ay narinig na namin ang mga pag-iyaw sa labas at kita nga namin ang 2 aswang. Dahil nga sa may pinsala na si Rodel at hindi na kayang lumaban ng sabayan sa 2 aswang, ay naglakas kami ng loob ng tatay na tumulong. Dala ang bagakay at buntot pagi ay lumabas kami. Sa lakas ng buhos ng ulan ay hirap akong makita ang mga aswang. Ngunit salamat na lamang sa ilawan naming Petromax na inilabas ng tatay sa may pinto namin, kaya nagagawa naming mabanaagan ng mga aswang. Si Rodel ang nasa harap habang nakaalalay kami sa magkabilang gilid ng tatay. Ayon kasi kay Rodel, ang mga aswang ay umaatake ito mula sa likod at gilid. Ngunit sa forma ng aming depensa ay walang ibang pagpipilian ng 2 aswang kundi ang harap-harapang makipaglaban. Nakaabang ang mga bagakay habang si Rodel ay tangan-tangan ng isang kakaibang uri ng itak. Mas mahaba ito sa karaniwang itak, subalit mas manipis. Tila gawa din ito sa kakaibang metal dahil sa kulay nito. Biglaan na lamang sumugod si Rodel at inatake yung isa sa kaliwa, habang si tatay naman ay mabilis na sinugod yung nasa kanan na akmasa ng tutulong sa kasama. Itinutok ng tatay yung pinatulis na bagakay dito, dahilan upang mapatras. Nakita kong kayang-kaya ni Rodel na lumaban kung iisa lang ang katapat nito, kung kaya tumulong na ako sa tatay upang harangan yung isang aswang. Wala itong nagawa kundi ang mag-angil at sumigaw-sigaw habang pinagmamasdan ng kasama niya na unti-unting nauupos ang buhay sa kamay ng kaibigan kong si Rodel, ang manunugis ng aswang. Bigla naming narinig ang tinig ng aswang na inaambahan namin. Nagmamakaawa itong huwag patayin ng anak niya at lilisanin na di umunon nito ang baryo namin at magpapakalayo-layo. Ngunit matigas ang sagot ni Rodel na noong siya ang nakiusap na huwag saktan ng kanyang nanay ay nakinig ba sila. Sabay tagpas nito sa ulo ng aswang na kalaban. Sa ginawa ay labis na naging mabalasik ang aswang na nasa harap namin. Bigla itong naging mabalahibo at lumundag papunta kay Rodel. Isang pagkakamaling ginawa ng aswang, dala ng labis na galit at pot sa isipan. Nakalimutan niya ang mga tanga naming bagakay. Pagbagsak nito sa harap ni Rodel ay mabilis na sinugod ito ng tatay mula sa likod at walang pagdadalawang isip na ibinuon sa katawan ng aswang ang bagakay na tumagos sa dibdib nito. Narinig ko pa ang tatay sa unang pagkakataon na nagalit at sinabing nagkamali ang aswang ng pinasok na baryo. Nagawa naming masupil ang mga aswang, ngunit biglang nawalan ng malay si Rodel, dala ng mga sugat at mga dugong nawala sa kanya. Agad naman namin siyang binalik sa bahay. At dahil sa batakang katawan nito, nagawa niyang paglabanan ang kamatayan matapos naming maipahid ang lana. Sa isip ko pa na siguro kung ako yun, ay agad na akong namatay dahil sa lalim ng mga sugat. Mabilis namang kumalat sa baryo ang nangyari at hindi na nagawa pang ilihim ni Rodel ang kanyang katangian at kabaitan. Bagamat may iilan pa ding nagtataas ng kilay kapag nakikita ang pamilya nito, subalit mas marami na ang iginagalang sila Rodel. Kami naman ay mas naging payapa na ang buhay dahil sa wala ng aswang ang nagbabanta sa aming kaligtasan. Salamat na lamang sa kabaitan ng pamilya ni Rodel na walang hinihintay na kapalit mula sa mga kababaryo namin na walang ibang ginawa kundi ang husgahan sila. Ginoong Kalakbay, matapos ang mahabang panahon ay hindi ko na po alam kung nasaan si Rodel at kung buhay pa ito. Nang pumanaw kasi ang mga magulang nito, ay bigla na lamang itong nawala sa aming baryo ng walang pasabi. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.